Ayan, so good morning po sa bawat isa. Happy New Year po, everyone. Ayan, sa mga kasama po natin online right now. Sige po, magbatian naman po tayo before we start in praying, in reading the Word of God. Bago po tayo mag-start, magbatian muna po tayo ng Happy New Year. Ayan, so welcome 2025. Amen. So month of January, no? Alam ko po ang bawat isa ay excited na sa gagawin po ng Lord sa ating mga buhay. Amen. So, but before we start po, no, let us pray. Yan, yayain ko pong bawat isa sa umagang ito na tayo po ay manalangin. Amen. So, let us pray. Father God in heaven, thank you po, Panginoon, sa pagising niyo po sa amin sa umagang ito. Lord, alam po namin na bawat araw na binibigay niyo po sa amin, Lord God, you have a purpose, Lord God, sa buhay namin, sa bawat isa na kasama po namin ngayon sa online, Lord, sa online streaming. We pray, Lord, lalo pong mapagpala ang kanilang mga buhay, ang kanilang mga puso, Lord, lalo pong makatanggap, makareceive ng peace, Panginoon, ng kasiyahan, kagalakan at kalakasan na nanggagaling po sa inyo, Ama. And right now, Lord, we receive the anointing, we receive the joy, we receive the strength in our lives, Panginoon. Samahan niyo po kami at sa amin pong pagbubulay-bulay ng iyong salita. Tulungan niyo po kami na mas maunawaan po namin ang salita na ibababa niyo po sa amin sa araw na ito, Panginoon. Marami pong salamat. This we ask and pray. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Ayan. So again, a blessed morning po sa bawat isa and Happy New Year po, no? So yun nga, no, winelcome po natin yung 2025 na punong-puno po ng apoy, galak sa ating mga puso, and lalong-lalo na syempre yung fire natin, no, sa paglilingkod, sa pag-enkwentro po natin sa Panginoon. Amen. So today, no, I just want to share to you na napaka maikling word pero napaka meaningful po, no. Dinala po tayo ng Panginoon ngayon sa Book of Psalms. Ayan, so yung mga sulat po ni David, amen, yung mga awit po ni David niya sa Book of Psalms. Ayan. So nasa Psalms 84 po tayo, no. Basahin ko po sa inyo, but kung meron po tayo ng Bible, kasama natin ngayon yung Bible natin kasama. Katabi pala or hawak-hawak natin or even your phones, no. Samahan niyo po ako, open your Bible app sa Psalms 84, beginning verse 4 to 12. Ayan, basahin ko po, nasa NIV version po ako. Ayan, sundan niyo po ako. Ito po sabi ng Panginoon sa atin today, no. Mare-receive po natin ngayon tong word na ito. Sabi po niya sa verse 4, "Blessed are those who dwell in your house. They are praising you." Verse 5, "Blessed are those whose strength is in you. Strength is in you, whose hearts are set on pilgrimage. As they pass through the valley of Baca, they make it a place of springs. The autumn rains also cover it with pool." Verse 7 po, sabi niya, "They go from strength to strength, till each appears before God in Zion." Verse 8 po, "Hear my prayer, Lord God Almighty." Ayan, in this morning po, sabihin natin, "Hear my prayer, Lord God Almighty. Listen to me, God of Jacob. Look on your shield, O God. Look with favor on your anointed one." O, right now po, receive natin yan kasi we are anointed one. No? Tayo po yung mga inanoint ng Lord. Amen? Sabi po sa verse 10, "Better is one day in your courts than 1,000 elsewhere. I would rather be a doorkeeper in the house of my God than dwell in the tents of the wicked." So, verse 11 po, "For the Lord God is a sun and shield. The Lord bestow favor and honor. No good things does He withhold from those whose walk is blameless." And last verse po, "Lord Almighty, blessed is the one who trusts in you." Amen? So, kung titingnan po natin siya, para po siyang prayer, no? Yung sa loobin po niya, sabi niya, "Lord Almighty, blessed is the one who trusts in you."
Amen. Nahook po ako dun sa verse 10. Sabi niya, "Better's one day in your courts than 1,000 elsewhere. I would rather be a doorkeeper in the house of my God than dwell in the tents of the wicked." No, isa po ito sa mga verse, no, na tinatandaan, hindi lang po tinatandaan kundi pinipilit pong sinasabuhay. Amen. Kasi dun sa verse 4 po, yung unang binasa natin, sabi po niya, "Blessed are those who dwell in your house, they are ever praising you." Amen, no? Nawa po, no, sabi ko nga, this 2025, no, wala pong mangiiwan, no, walang iwanan, no, hanggang dulo, hanggang matapos po natin ulit yung 2025. Ay, patapos na kaagad yung sinasabi ko, no, pero nasa umpisa pa lang po tayo ng year. Pero, just a reminder po sa bawat isa na nawa po maging katulad po tayo or may sa buhay po natin itong verse na ito na sabi po, "Better's one day in your courts than 1,000 elsewhere. I would rather be a doorkeeper in the house of my God than dwell in the tents of the wicked." Amen. So sino po ba yung willing, no, na magstay, no, na mag-yes po lagi dun sa panawagan ng Lord sa buhay natin. Amen. I believe tayo pong lahat may willingness naman sa mga puso. But sometimes, no, there are a situation po in life na talaga pong nasusubok tayo. No, hindi po ako exempted doon. And even me. Kaya po sabi ko, lagi ko sinasabi ito, pag whenever po na ako yung na-assign or ako po yung naatasan, lagi ko pong sinasabi na hindi po ako nagsasalita kasi dahil perfect na ako or dahil alam ko na to, hindi po. Kaya minsan po sa panawagan ng Diyos sa atin, tayo din po ay tinuturuan niya. Amen. Nawa po maging buhay po natin yun na mas pipiliin po natin na magstay, no, sa presence po ng Lord, because in the presence of God there's peace and there's a strength, no. And lagi po, ang tao po kasi 'di ba, given na po 'yan. Masaya po tayo pag blessing, no? Pag ba hindi na blessing, hindi na po ba tayo masaya? And one thing na itanong po natin sa sarili natin, when we are in the weeping season ng buhay po natin, no? Masasabi pa po ba kaya natin is yung verse na, "Better is one day in your courts than 1,000 elsewhere. I would rather be a doorkeeper in the house of my God than dwell in the tents of the wicked." Yun po yung question, no, today ng Panginoon sa atin, no. If kapag nandun tayo sa mga point ng buhay natin or situation in life, no, even me, kapag ba nandun na tayo sa sitwasyon na yon, masasabi pa po ba natin yung "Better's one day in your courts than 1,000 elsewhere"? Sometimes po, no, ito po, napansin ko lang, no, kasi minsan sa sarili ko din, no, kapag masaya ka, no, ang dami mong nasasabi, you are happy, no, tapos yung ang dami lumalabas sa bibig mo, no, mga promises, no. Pero alam niyo po, no, pag masaya tayo, no, ingatan din po natin yung mga sinasabi natin kasi, no, we are accountable o kung ano po yung lumalabas sa mga bibig natin. Amen. So let us choose na palagi pong tingnan yung mga sarili natin and magstay po dun sa presence ni Lord. Kasi naniniwala po ako na wala pong taong nawawala kung siya po ay puno ng presensya. Amen. Ng Panginoon. Kasi kapag yan ay nawawala or hindi niya alam yung ginagawa niya or minsan nakakagawa siya ng hindi tama, no, may something, may mali. Baka kulang po sa presence ng Lord. So this 2025, since we tumawid po tayo galing ng 2024, iniwan natin lahat ng yon, yung mga pinagdaanan natin sa past sa 2024 past years. Kala mo naman dumaan po tayo sa 2024, iwan po natin yon and see to it na talaga iniwan natin. Kasi baka may dala-dala pala tayo sa ating mga puso this 2025. And surround ourselves talaga dun sa presence ni Lord. Kasi yun po yung pinagpipray ko
din this 2025 yung hindi po ako mawala dun sa presensya ni Lord. And nasa atin din kung paano po tayo hindi mawala dun sa presence ni Lord. Kasi sabi nga, 'di ba, faith without action is dead. So pray ka ng pray, but sometimes you don't have action, no? May mali. Amen. No, kailangan po natin siya ng lagyan o lakipan ng talaga ng action, no? Yung lalo-lalo na yung mga sinasabi natin, let us practice na talagang ito po'y ginagawa natin at nakikita po sa mga buhay natin. Amen? So, let us, gawin natin ng life verse to na, better's one day in your courts than 1,000 elsewhere. I would rather be a doorkeeper in the house of my God than dwell in the tents of the wicked. For the Lord God is a sun and shield. The Lord bestow favor and honor. No good thing does He withhold from those whose walk is blameless. Let us walk blameless. May mga flosses tayo, may mga pagkakamali tayo, may mga kahinaan tayo. But remind yourself na kasama natin ang Lord, kakayanin natin. And when we are walking with God, nothing is impossible po. Amen. So let us choose to stay in the presence of God this 2025, not just this year po, but sa mga darating pang panahon. Sabi ko po, sama-sama tayo na maglilingkod, sama-sama tayo na magmamahalan po, because our purpose is to love God and to love people. And let us tingnan natin yung calling natin, amen, kung nagre-response po ba tayo dun sa calling ng Lord sa life natin. Kasi iba-iba nga po yung panawagan ng Diyos sa atin, but we have one God and we have one purpose in this life na binigay po ng Lord sa atin, amen. So, alam ko po, maapoy pong bawat isa kasi kakaumpisa pa lang ng year, no? Ang daming mga plans niyan, ang daming mga prayer, ang daming mga prayer list. Ang pag-pray po talaga natin is yung consistency. Magkaroon tayo ng consistency, no, sa ating mga plano. Amen. Kung yung plano mo noong 2024 hindi natupad, balikan po natin. Planuhin po natin ulit ngayon. And pag-pray natin at gawin, umaksyon tayo upang matupad po ito or mangyari po sa mga buhay natin. Amen? So, gigil po tayo ngayon. Daming mga New Year's resolution, mga plano, no? Pero, ako po, ito lang prayer ko, no? Na huwag po tayong mawala dun sa presence ni Lord this 2025. And I believe, sabi ko nga, kapag puno tayo ng presensya, those plans, those strategy, those, lahat ng mga plano mo, mga naiisip mo, magagawa mo. Kasi you are filled with His presence. And His presence, wala pong makakapantay sa presensya ng Panginoon. Amen, amen. So, that's all for today po. And to God be all the glory po talaga. Sa Kanya lang po lahat ng kapurihan. Amen. So, let us be excited kung ano pa yung gagawin ni Lord sa atin this coming months, this coming days, this 2025. Let us enjoy 2025 with His presence, filled with His presence. Sige po, comment natin. Let us enjoy 2025 with God's presence. Amen. Ayan. Sige po, yung presensya talaga ng Lord sa buhay natin, tingnan po talaga natin. Amen. So, let us pray po. Ayan, niyan ko pong bawat isa na tayo po yung manalangin, sa this morning, kasi ito lang po talaga din yung purpose natin, kaya tayo nagmi-meet is to pray with each other, to pray continually, and to study the word of the Lord. At marami pa pong mabahaginan ng salita ng Panginoon sa iba't ibang dako ng mundong ito. Amen. So let us pray po. Father God in heaven, thank you for your word today. Panginoon, help us, Lord God, to always choose your presence in our lives. Matuto kaming mas lalong dumepende po sa inyo, mas lalo pong dumikit sa inyo, Panginoon, Lord, that whatever plans we have in life, we see to it, Panginoon, Lord God, na ikaw po,
O Diyos, ang aming pong pupuntahan, ang aming pong pagsasabihan ng mga problema namin, ng mga hinaing namin sa bawat isa, Panginoon. Lord, this 2025, we are excited, Panginoon, to enjoy this year with your presence, Panginoon. And I believe, we believe, God, na kapag po ang presensya po ninyo ang kasama namin, lahat po ay magiging posible sa mga buhay namin. Marami kaming marereceive ng mga pinagpipray namin, mga disciples, Lord. Lilitaw lahat ng yan, magiging committed lahat ng yan. At tulungan niyo po kami, Panginoon, idala niyo po kami sa mga tao na kung saan ay bukas ang puso, na sa ganon, Panginoon, Lord, mai-share po namin ang salita mo. And even sa mga tao na nahihirapan magbukas ng puso, Panginoon, handun pa rin po yung panalangin namin, Lord God, na matanggap din po nila kung ano yung tinanggap namin, Panginoon. Salamat po, Lord, today. We just want to pray for our families, Lord. Hindi po nawawala sa prayer namin yung mga pamilya namin. Lord, everyone sa mga nakatutok po sa online prayer na ito, mga disciple, lagi po nilang pinagpipray na makasama po namin yung family namin na maligtas, na sumamba, maglingkod po sa inyo. Lord, lagi po natin dinideclare ito, Lord God, hindi po kami magsasawang i-declare ito sa aming mga pamilya, because one day, Panginoon, alam po namin, Lord, magmamanifest po ito, makikita ng dalawang mata namin, Panginoon, na sila po ay makakakilala, Panginoon. Lord, lahat po ng mga nahihirapan financially sa mga pamilya namin, naniniwala po kami, Panginoon, magkakaroon po ng breakthrough sa financial, Panginoon, in the mighty name of Jesus. Magkakaroon ng trabaho ang mga walang trabaho, mapopromote ang mga nagtatrabaho, mag-i-increase ang mga salary namin, Lord, lahat ng mga negosyo, businesses ng iyong mga anak, Lord, mapopromote po lahat ng mga nasa ibang bansa, comfort them, Panginoon, bigyan niyo po sila ng kagalakan sa mga puso nila, and we pray for them, Panginoon, na magkaroon po sila ng lalong fire sa inyo, Panginoon, na kahit nandun po sila malayo sa kanilang mga pamilya still, Lord God, hallelujah, yung presence po ninyo, dala-dala nila, Panginoon. In the mighty name of Jesus, we pray, Panginoon, hallelujah. And Lord, we also pray for our spiritual family right now. Pinagpipray po namin na simbahan, naniniwala po kami, lahat ng mga goal ng aming simbahan, Panginoon, magkakaroon po ng katuparan. Lord, yung mga disciples, yung mga committed disciples, Panginoon, makukumpleto. Panginoon, yung mga primary, Lord, we will all commit, Panginoon, our lives to you 100%. Panginoon, Lord, kung dati 80%, 90%, Lord, tulungan niyo po kami, Panginoon, na ma-full percent po namin ito. And Lord, yung mga resources namin, yung mga income namin, lalo pong maayos ito, yung mga leaders, Panginoon, wala pong magkukulang, wala pong mahihirapan. Panginoon, kapag kami discouraged, Lord, tulungan mo kami. Lord God, hallelujah, tulungan mo kami palagi na dumepende po sa Holy Spirit, hindi sa aming mga sariling kakayahan. In the mighty name of Jesus, Lord, bless our pastors. Bless niyo po si Pastora, si Tatay. Salamat, Panginoon, binigyan niyo po kami ng another year to serve you, another year to serve the people, Panginoon. Hallelujah. Salamat po sa buhay nila, kay Pastor Rodel, kay Nanay Beng, kay Nanay Bioli, kay Nanay Nora, kay Tatay Orly, Panginoon, hallelujah, Tatay Romy, Pastora Emmy, Panginoon, hallelujah, Pastor Ja, Lord, kay na Pastor Gerald, kay Pastor Alan, Pastora Josie, Panginoon, Lord, we pray for them, bless them, hallelujah. Salamat po, Panginoon, sa oras na ito, we receive your word, Panginoon, your presence, hallelujah, na-renew ang bawat isa sa amin, Panginoon, lalo po, Panginoon, magsha-shine ang pangalan niyo po sa buhay namin, because in you, Lord, hallelujah, there's freedom. In you, Panginoon, there's power, Panginoon. Hallelujah, marami po salamat. And Lord, right now, pinagpipray po namin yung mga may prayer request po na lagi po namin binabanggit sa aming mga panalangin tuwing umaga.
Lord, hindi kami nagsasawang manalangin para sa mga humihingi po ng panalangin, ng personal healing, Panginoon, para kay Jaja. Lord, hindi na po siya magdepende sa gamot. Sa akin pong nanay, Panginoon, magkaroon ng normal ang kanyang blood sugar at mawala po yung bukol niya sa kanyang tagiliran. Panginoon, kay Tita Marivic, Lord, umayos po yung sakit niya sa paa, yung kanyang sakit sa mata, Panginoon, Lord, mas lalo po ito luminaw ang kanyang paningin, Panginoon, kay Ate Mary Rose Purisima, Lord, para sa kanyang tatay, Lord, tulungan niyo po siya, Panginoon, na gumaling din, Panginoon, kay Tatay Mario Bulaon, healing po from arthritis, kay Tita Janet Bukad, Panginoon, from goiter, Lord, favorable result po, and to avoid chemotherapy po para kay Tita Jane Turla, kay Tita Zenaida Soriano, si Pino Simbilio, Lord, para sa good health nila, kay Tatay Norger Pereira, complete healing po, Lord, healing from PCOS po para kay Ate Jen Malyari, in the name of Jesus, Lord, para kay Tatay kay Tito Nards Malyari po from pneumonitis, safe and healthy pregnancy po kay Ate Sena Magnam po, Lord, prayer po kay Tatay Jessica Pulong, mawala po yung removal of black bulb in his heart po and will not undergo heart surgery. Panginoon, hallelujah, ikaw po ang Diyos na nagpapagaling sa nanay po ni Arjen. Lord, plural effusion, Lord God, in the name of Jesus, kay Ate Jessica Timbol, healing from kidney failure, Lord, kay Alper Simbilio Castro, healing from stroke, kay Jobel Vicente, good result po of liver biopsy and health improvement. Lord, we pray for the cancer patients kay Salina Arganyosa, successful chemotherapy and recovery po, kay Tita Rebecca Malyari, Lord, healing from bladder tumor and success in chemotherapy. And we pray, Lord, mga humihingi po ng spiritual relationship requests, like sa asawa po ni Ate Rexy, kay Kuya Riz Lucio, Lord, spiritual awakening, Panginoon, success po ng new business nila, yung Samjian sa Maribeles, Lord, and expansion, kay Kuya Maki Nilo, Lord, prayer po sa kanyang pamilya, magkaroon ng restoration, relationship, and spiritual awakening, prayer po for spiritual growth kay Ate Joanne Kembao, and special request po para kay Ate Sara Miklat, good health and quick recovery, kay Ate Bel Pineda, magkaroon po ng success, another success para sa business po na gusto niyang itayo, yung car wash shop, kay Ate Jen Kunanan para po safety sa kanyang kapatid, kay Joshua Kunanan, and all the CRC churches na humingi po ng land, ng building, Panginoon, hallelujah, pinagpala po ang mga gawain na tinayo nyo, Panginoon, hallelujah, ang mga tinayo nyo ay wala pong sino man na makakapagsara, amen, amen, Lord. And we also pray, hallelujah, sa amin pong bansa, ang bansang Pilipinas, pinagpipray po namin na malayo po ito sa anuman sakuna, ilayo nyo po sa anuman lindol, and Lord, bless nyo po ang 2025 ng bansang Pilipinas, aangat pong ekonomiya namin, magkakaroon po kami ng great revival, lalo na po, Panginoon, when it comes sa relationship po ng mga tao sa inyo, Panginoon, magkakaroon po ng great revival, Lord, marami po ang mga taong makakakilala, Panginoon, and Lord, salamat po, bless our heart today, bless our mind, bless our mouth, Panginoon, whenever we speak, lagi po namin isipin, Panginoon, na kami Kristiyano, Panginoon, and we always choose what is good, Panginoon. Lord, hindi po namin pipiliin ang masama, kundi ang tama, ang palagi po namin piliin. And help us, Lord God, to do it in our lives, Panginoon. Thank you, Lord. And right now, Panginoon, we receive the anointing, Lord God, that comes from you. We receive your presence, Lord. Renew our strength, renew our mindset, Panginoon. Renew us, Panginoon, today because we receive a fresh revelation in our hearts, Panginoon. Salamat po, patuloy po na ikaw ang manguna sa aming mga buhay hanggang sa maghapon pong ito, Panginoon. Tulungan niyo po kami, Panginoon. Maraming salamat po. In this we ask and pray. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Ayan. So again, good morning po sa bawat isa na kasama natin online. So let us
mag-goal po tayo na makomplete po natin yung morning prayer every morning po, no, na makapag-join po tayo palagi. Amen. So yan po, a blessed day po sa bawat isa, and happy and blessed New Year po sa bawat isa sa atin. Amen. So today, tuloy-tuloy pa rin po yung ating mga gawain, yung ating pong mga morning prayer every 5:30 in the morning, no, yung ating midweek, no, empowerment, and Wednesday 6 p.m. in the evening po, no, 6:30 in the evening. Yung Saturday po natin, yung crossover, mga crossover yan dyan, no, yung mga young professionals, no, yung inaanyayahan po namin kayo na tayo po ay dumalo, no, mag-join every Saturday po. And every Saturday ng 4 p.m. in the afternoon. And syempre, yung ating pong Sunday service every 8:30 in the morning kapag linggo. Amen? So, yun po, sa mga wala pong cell group dyan, no, huwag po kayong mahiyang magtanong. Pwede po kayong mag-PM sa amin, yung pong sa mismong page. You can ask po kung how to join a cell group. And masaya po sa cell group. Amen? So, ayan po. To God be all the glory. No, always choose God in our lives, and let us always choose to stay in His presence. Amen. So, to God be all the glory po. Shalom, shalom.